Pinas to Taiwan naman ngayon. Parang kailan nga lang simula nung ilang beses ako na-offload at finally nakalabas na din. Pero at this moment, syempre lalabas na naman ulit ako. Unti-unti ko na nga nararamdaman at nakikita ang mga dating pinapangarap ko lang. Ini-imagine ko lang na someday, once na makalabas na ako ng Pinas, ganito ganyan ang mga gusto ko na plano. Also, ang pinag-pray ko. Grabe, talagang iba pag si Lord ang kumilos. Kaya kapag alam mong nasa sitwasyon ka na, alam mong wala kang control or magagawa pa, for me and based on my experience, is ipagpasa Diyos mo na lang. BTW guys, nasa loob na ako ng eroplano at binigyan na nga din pala ako dito ng arrival card para hindi ko na kailangang pumila or mag-fill up pa doon. So dito ko na siya gagawin. At this moment, bathroom tour naman tayo dito sa Cebu Pacific. In fairness, maliit pero baka may naaalala ka, Chos. Sobrang linis at comfy dito. Usually naman, maliit talaga ang CR sa eroplano. And di ko pa kasi na-try mag-business class. Maybe soon work hard and ipon muna. Mahirap maglaro ng yaman-yamanan kahit di naman afford. Tapos, nagiging ending Mars pautang. Ganon din ba kayo? Nauna pa sabihin pautang kaysa kamusta muna? Apakaamo kapag nangungutang, tapos nagiging dragon kapag sinisingil mo na? Or lahat na ata ng problema or sakit niya ay naglabasan na nga syuta? Anyway, balik tayo sa CR ha. At kaso nga lang, sobrang lakas ng flush ng inidoro na mauna pa ata ako makarating sa puntahan ko. Patagos dito sa eroplano. Chos, well, refill ang tissue, hindi ka mag-aalala at or mag-poof if ever kasi may sabon din naman sila. And SKL, share ko nga lang mga lately realization ko kung ayaw mong mahagard kakaisip at stress. Magmukhang matanda kahit bata ka pa naman or malosyang kakaisip or stress sa problema mo. Dapat ipag-pray over ang mga bagay na pinag-aalala mo. Once na pinag-pray over mo yon at binigyan mo yung sarili mo ng pahinga, like matulog, di masyadong mag-isip ng problema at pansamantalang wala munang gagawin. Sometimes, it's better. Based on my experience before, nung ako nasa sitwasyon na ganyan, pagod na pagod ako, malala as in. Sabayan pa ng mga pagkain na unhealthy food at unhealthy lifestyle at totoo pala yung dapat may balanced diet ka at exercise. Di mo pwedeng sabihin na busy ka kasi once na siningil ka na ng katawan mo sa lifestyle mo, di ka na busy. At lalo na kapag nagkasakit ka, Diyos ko Lord na lang talaga ang masasabi mo. At bata pa ako, pero sa ngayon, on the way to patig na pala ako at nagsisure na ako before sa sobrang isip, pagod, stress ko. Kaya that time, working student ako. Umabsent ako ng 1 month pati sa work kasi sinabihan na nga ako ng doktor I need to rest kahit 1 month. Bawas stress, gawain para maging okay ako at di na maulit ang seizure ko. Isang beses lang yun pero masasabi ko na isa yun sa mga nangyari sa buhay ko na ayaw ko nang maulit sa akin. Kaloka nga kasi that time may nakita akong liwanag while nagsisizure ako. Pero parang nasabi ko noon, Lord, di pa ako ready at nasabi ko sa sarili ko, also pinagpipray na marami pa ako gusto mangyari, gawin sa buhay ko na di pa nangyayari. So naging wake up call sa akin yung pangyayari na yun. At sana sa inyo din at dun ko na-realize na totoo pala yung pahinga ka at baka tumagos ka or baka makakita ka ng liwanag. Kaya, if for the meantime, bigyan mo ng pahinga yung sarili at relaxation ng sarili mo, parang pinagkakatiwala mo na din ang sarili at problema mo sa Diyos. Isa yan sa mga napakinggan ko kapag nanonood ako ng mga homily mo sa FB and about business. Sinigilan ko na nga lately manood ng mga bagay na alam kong hindi ko dapat panoorin. Like wala akong matututunan, ganun. Also lately, medyo nawala yung mga interest ko sa lahat ng bagay. Kung magkaka-interest man ako siguro, more on homily mass, business, cooking, makeup, vlogging, extra income. Basta lahat ng ikaka-grow ko through spiritually, mentally, health, and physically health. Also financially and last, wealth management na sa ngayon ay pinapractice ko pa. Kasi aminado din naman ako sa sarili ko na medyo
or may mga times na di ko mapigilan ang pagiging impulsive ko sa pag-shopping through online. Na thankful din naman ako kasi may limit na pala ang shopping, like parang 20 parcel na lang ang pwede for now. I think inadya na din para dinadoy ako masyadong makapag-COD, cash on delivery. Obligado na ako mamili, for only 20 items lang bibilhin ko. Even though if magkano pa yan. Pero usually naman, ilang buwan or linggo ko naman bago ako gumasa sa mga bagay na gusto kong bilhin. Unlike before, basta may nakita akong pera, sige lang. And sobrang mali yun. Kasi kapag medyo pinatagal mo ang mga bagay na gustong gusto mo, kahit na pinag-ipunan, pinaglaanan, ilang buwan na nga minsan di na natutuloy, lalo na kapag na-realize mong di mo pala kailangan. Mararamdaman mo kasi yun kapag pinalipas mo na ng linggo or buwan ang mga bagay na gusto mong bilhin. Also, isa din yun sa mga downside kapag nabili mo na agad ang gusto mo. Like, after a few days, di mo pala siya kailangan or gusto, binili mo, sayang naman ang pera mo, diba? So, balik tayo sa homily mass. Bakit madalas ako manood nito at nakakailang homily pa ang pinapanood ko? Kasi sa sobrang dami ko iniisip at problema, sa totoo lang, dun ko nararamdamang kumakalma ang puso at isip ko. Promise. At ang daming tanong sa puso at isip ko about sa nakaraan at sa ngayon na buhay ko. Nagpapasalamat na lang din talaga ako, number 1 sa Diyos, pangalawa sa sarili ko, kasi ang dami ko palang kinaya na kahit di ko kaya is kinaya ko dahil kailangan at dapat maging matatag at maging madiskarte ako sa buhay. And also tiwala sa Diyos. Uy, di ako sobrang religious noon Dumaan kasi ako sa matinding depression way back 2021 at saktong Pasko at New Year. Hanggang bagong taon depression ko noon. Grabe ba? At so ayun, kung sino-sino at kani-kanino ko sumasama na kaibigan or circle of friends. Like lahat na ata ng klase ng tao, parang masasabi ko nang na-meet ko na. At nakasama ko na. Grabe ba? At matindi pa nun, na di ko makakalimutan na lesson na nangyari sa akin is nakipagkaibigan ako sa tao na gusto lang akong kapalin at siraan without reason na wala naman akong ginawa namang masama sa kanya. At tinuring kong kapatid yun pero nagawa pa din akong kapalin at in-scam ako financially. That time pa naman sabay-sabay ang stress ko na naging depression na. Grabe ba? About myself, about my family, about my school with work, at dumagdag pa mga tao na kinupal ako emotionally and financially. Nung time na yun, feeling ko na wala talaga ako, as in zero ako spiritually with mentally. Wala ako sa real decision nun. At kani-kanino ko nakikisama, akala ko ikakagrow at ikakasaya ko pero mali pala ako. At pinakamasama na ginawa ko nun, nakalimutan ko sa puso at isip ko ang Diyos. Na dapat hindi. Dapat di pala ako nagpadala sa mga stress, emosyon ko na napunta sa parang feeling ko anytime bibigay na ang utak ko. Parang feel ko magsusuot na ako ng white gown. Kaloka, pero ang mas nakakaloka kasi hindi papunta ng simbahan, papunta ng mental shoota. Maling-mali ko din naman kasi noon nawalan ako ng tiwala kay Lord. Nawala ako sa landas niya na dapat hindi. Diba, once na malos ang inyong faith kay Lord is possible talaga din na ma-loss kayo mentally. Kasi lalo na kapag ikaw ay emotional. Kaya after talaga nun, nagsisi at inayos ko talaga sarili ko everything. Kasabay nun is New Year, New Me. So welcome 2021, new na Kami version. Sa buhay is dapat alam mo sa sarili mo na sigat ang iyong kakampi. Ayun, ang dami ko yung chika. Hopefully, may natutunan at napasaya ko kayo. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!